Hello guys, again welcome to my channel. So ngayon for today's video ang gagawin natin is a number cake. Ayan, papakita ko sa inyo ang paggamit nitong silicone molder. Yes, this is first time na gumamit ng silicone molder kasi ang akin template lang dati. So ayan, dahil bago pa nga ito, so ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng konting oil, binibrush ko lang dyan sa ating silicone molder. Although kahit hindi na sa mga nito, hindi na pinalalagyan dahil nga silicone siya, so hindi siya didikit, but for me nilalagyan ko pa rin siya ng oil para mas sigurado, o diba? Sigurista yan. So ayan guys, nilalagyan ko, brush lang natin yung konting oil dyan. Siyempre, balik natin ang sobra. At eto na nga, ang kasya dito sa number 5 na to ay isang recipe or 2 cups ng all-purpose flour. So, ayan, kasyang-kasya yan. Naging 3 ito dahil meron pa siyang isang dozen ng cupcakes na gagawin natin. At ang theme natin ngayon ay ang Roblox. So, ngayon, titignan natin kung maganda nga bang gamitin itong silicone molder. At by the way pala, kailangan maglalagay kayo ng tray sa ilalim kasi hindi pwedeng wala, matatapon siya. Syempre, common sense, joke lang. So, ayan, simutin natin ang ating chocolate butter. Ayan. So, ngayon, naka-preheat ng oven natin ng 350 Fahrenheit at ibibake natin ito ng mga 50 minutes to 1 hour. Yes, to 1 hour with 350 Fahrenheit. So, eto na nga. Bake na. So, nakita nyo, may umumbok na konti. Siyempre, dapat nating tanggalin yan dahil hindi siya magpapantay. So, ayan, tinatanggal ko lang itong nag-umbok na konti. So, ang kagandahan nito dahil alam mong pantay na dahil nga may guide na tayo. Unlike sa contemplate lang na magbe-bake kayo ng square pan or rectangle pan, medyo may kahirapan. So, ito very easy lang pala gamitin. So, ayan, pantay na pantay ng ating number 5. So, tanggalin lang natin ang mga konting excess dyan na chocolate crumbs. Ayan. So, itataob na natin. So, medyo inaano ko lang yung sides, pinaluluwag ko lang para pagtaob natin ay hindi na siya dumikit. Malamig na po ito ha. Actually, kinabukasan ko na ito ginawa. So, pwede yan. Or dapat palamigin nyo pa rin siya. So, ayan. Unti-unti ko nang tinatanggal yung ating silicone molder. At eto na nga. Ayan, may pa-suspense ang ating silicone molder. So, yan. Dinadahan-dahan ko kasi baka mamaya maputol, diba? So, to. Pero wala naman palang kahirap-hirap at ayan na nga ang ating number 5. Oh. So, dyan, o diba, ang galing, walang dumikit. So, wala namang masama kung maglalagay kayo ng oil. Nagsisiguro lang tayo, mga kakiki. So, may sobra ng konti, syempre, tanggalin natin yan. Ayan. At dito nga sa order na ito ay medyo may hahatiin natin siya kasi 2 layers siya, so para may design sa ilalim. So, gagamit ako ngayon itong ating cake leveler para sigurado ulit na hindi natin siya magtatabingi. So, ayan, gumamit tayo ng cake leveler. O, diba? So, yan, ganyan lang. So, ayan, natapos na natin. At eto na nga, kukuha tayo ng board natin. By the way, ang board natin is 10 by 14. Okay? 10 by 14. Kasi ang cake natin is 10. So, ayan. Yan ang kalahati. Ang other half, ilalagay na natin sa ating cake board at lalagay na natin siya ng ating icing. So, saktong-sakto po ang 10 by 14 na cake board. O, diba? So, ayan. Mag-start na tayo para lagyan natin siya ng icing or filling. So, as you can see, wala akong ginamit na piping tip
pinutulan ko lang yung dulo ng ating piping bag. So ayan, at saka ipinipe na natin dito sa ating number 5. At hindi ko na inubos na blue talaga sa loob. Naglagay na ako ng white sa gitna. Bakit ba? Gusto ko, joke lang. So ayan, and then ipapatong na natin ang other half ng number 5. At dito sa unahan, syempre pupunuin na natin ng kulay blue na filling or na frosting. So, eto na ay ready na for decoration. So, maglalagay na tayo ng mga decorations at ang decorations natin dito ay all edible. O, di ba ang kapal niya? Saktong-sakto talaga siya sa number cake. Dito mga ka-cake, ipapakita ko sa inyo ang paggawa ng fondant macaroons. Yes, maliit lang ang ginawa ko dito at 2 piraso nga lang kasi ang usapan talaga namin ni client is photo print but hindi ko na ako nagpa-print. So sabi ko gawin ko na lang lahat na edible. So ayan, kukuha lang kayo ng molder na bilog para sa ating macarons at ipa-flat nyo lang yung fondant. Yan, maliit lang talaga ang aking ginamit dito. Mini macarons. O, diba? So, ganyan lang paggawa niyan. Very simple. So, kukuha lang ka ng fondant, ipa-flat nyo. And then, i-mold nyo na nung circle or nung round cutter natin. Pwede kayong maglagay ng plastic para mas may effect talaga siya. Pag lalo na kung yung talagang normal size ng macarons. Pero itong maliliit, okay lang siya. So, kukuha din tayo ng puting fondant para naman doon sa kunwaring palaman ng ating macarons. So, ganun lang. Kung ano yung molder na ginamit natin, yun din ang gagamitin nyo. So, ayan. So, ipa-flat lang natin ang fondant. By the way, marshmallow fondant po ang gamit natin, ha. So, ayan. At saka, ayan na, ididikit-dikit nyo na lang yan with palaman, ganyan. At saka tutusok-tusukin nyo lang sa gilid para may effect ng macarons. May fit. O, diba? So, ganun lang, pa-details lang yan ng konti. Dito naman yung name na. So, yung name cutter lang ginamit ko dito. The same lang sa paggawa natin ng mga cutter. So, ito yung aking ilalagay sa ibabaw. May nabili ako sa SJGOs na mga sugar Roblox. Sugar, made of sugar siya na mga face ni Roblox. Kaya ang cute nga dahil nakachempo ako na meron. So, ba't pa ako magpa-photo print? Mas maganda yun, diba? Natuwa nga si client kasi ang usapan daw namin ay paper lang. Eh, meron nga sa SDG. Pag meron naman, why not, diba? Mas okay yun. Kasi mas nakakain. Ayan. At maganda siyang tignan, diba? So, ayan. Patapos na, naglagay lang konting sprinkles. At ito nga, yung namang tinatawag nating edible pen. So, doon sa may cupcakes kasi ito. So, nag-isip na lang ako ano ilalagay ko sa cupcakes kasi kulang yung ating sugar na pang top na mga Roblox ay kulang. So, nag-add na lang ako ng 3 topper. So, naisip ko na lang yung pangalan at saka mahirap magkasya pag itong cutter. So, isinulat ko na lang with our edible pen. Nabibili din yan sa SJG or sa kung asaan mang baking store. Yan. Ang dali. Para ka lang nagsulat ng ballpen pero edible ink po yan. Kaya huwag kayong mag-alala. So, ayun. So, ayan na nga. At ready nang ilagay doon sa cupcakes naman. So, ito na yung finished product natin. Ayan. Nakakatuwa kasi saktong-sakto lang ang size niya at hindi kayo mahihirapan mag-cut. Unlike kung template lang ang gamit, mahirap. Dati wala ako nitong mga silicone molder na to. Yun ang ginagawa ko. Minsan malaki kasi kinakat ko lang ng silicone, ay ng template. Ito naman yung cupcakes niya, ayan. So, ayan. So, may 3 extra, diba? So, ayan, nakabox na siya. So, ayan, guys. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe. Click the bell para lagi kang update sa ating mga video. Thank you. Bye!